Actually, in a sense, no, yung Opo. kaya nga sabi nila ang nagtatanong, ang buhay Kristiyano ba ay mahirap? Opo. Actually, hindi siya mahirap eh. Imposible. May nagtila, worship ministry is not a place to serve, but a place to serve. Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. At sa mga nakikinig at nakapanood ng aming stasyong ito, ito ang EJMI Online Music Radio. At Prox Marvin, tayo po meron tayong guest na talagang ako po kilala ko na po itong taong ito, but mas makikilala pa natin siya ngayong gabi nito, ngayong araw na to. Prox Benz, isang mapagpalang araw po kayo at tulad ng sinabi mo, ako po ay nagagalak. Pagkat sa araw po ito ay mayroon po tayong special guest. Yes, At special po talaga. kagalakan ko po na siya po ay aking makapanayam Ayun, at ako. mamit sa oras po ito. Yes po, at talagang pag nakilala niyo po ang ating guest ngayon, ay talagang mabubuksan lalo yung lalong mga nakakapakinig sa atin, especially doon sa mga music ministry. Amen. Mhm. At ako po ay naniniwala at nananampalataya na ito pong gabing ito ay magsisilbing pagpapala sa ating mga subscribers. Amen, amen, amen. At ang topic po namin ngayon ay ito po, Kerong Kristiyano. Kirong Kristiyano. Oo. Wow, ang ganda ng ating topic ngayon, Oo. Prox Benz. So siguro po, tayo po ay atin na pong Excited ka na ba? excited na ako kasi matagal ko na rin po itong na-miss. Matagal, ilang taon na rin po kami hindi nakita eh. Pero ngayon, makakapanayan pa natin ngayon. Amen. Po. So, simulan na tayo. So, kayo na po ang magpakilala sa ating special guest Yes po po. sa araw po ito. Ayun po, mga ka-Prox. Ito na nga po ang ating pong kapatid na si Prox Floyd o si Kuya Floyd. Ito po siya sa amin pong bilang isang guest namin ngayong gabi. Amen. Salamat po, maraming salamat sa Prox Benji and Prox Merwin sa pag-imbita nyo. At malaking pagpapala rin to na ako'y na-consider nyo na makapanayam dito. And I hope na makapag-encourage tayo, maging encouragement yung ating mga pag-uusapan sa gabi nito. Ayun. Agree po ako, Prox, Ah. dahil yung ating pag-uusapan po sa gabi po ito ay napakaganda. Pag-uusapan po natin ang commitment. Yes. Prox, commitment. Commitment. Mhm. At nakita naman natin na nung in-invite po natin si Prox Floyd Mhm. at sinabi niya, willing ako magpa-interview. Nais kong maibahagi ang patotoo ng aking buhay. Yes. Prox. Nga po, Prox Merwin. Siguro tanungin natin si Prox Floyd. Sino ba si Prox Floyd? Yan. O Kuya Floyd, para di Opo. tayo ay bilang isang ama at asawa bilang haligi ng tahanan. Bilang isang ama. Bilang isang ama. Bilang isang ama. Okay. Sige. Unang-una, ako po si Floyd. Huwag niyo na pong itanong yung edad. Opo. Somewhere within the range. Okay. Meron akong 2 anak. Mhm. At syempre, nag-iisang asawa, may bahay. Si lumaki sa Maynila. Yan. Santa Mesa. Manila Bull. Santa Mesa. Santa Mesa. Okay, so in the middle of the Manila area. Santa Yeah. Mesa. No? So, yan po ako nagsimula. Yan din ako nagsimula sa dalawang pamilya. At bago nung mag-asawa po ako, nalipat po ako ng Cavite. So, ibig mong sabihin, nung ikaw po ay nasa Santa Mesa, binata ka pa noon. Opo, binata pa. Ayun.
Kasi doon siya nagsimula eh. Nakakilala sa Panginoon, doon siya nagsimula. Doon ka rin lumaki. Halos doon na rin po. Sa, Doon na rin siya nagkaroon ng girlfriend, sabi natin. Di ba? So nakakatuwa po na kayo po ay isang Manila boy Oo. sa Santa Mesa. Pero yun po ba talaga, yun ba, kaya pwede, yun talaga yung ano mo? Doon ka talaga nakatira sa Manila o meron ka talagang province? Actually, pagdating sa province, medyo ano kami, ate. Kasi yung father ko is from Bicol Opo. and my mother is from Iloilo na nag-migrate sila sa Zamboanga. Oo. Opo. So, although nakapunta ako sa Zamboanga, pero yung nakamulatan ko na is Bulacan and then we transfer to Manila. Yun pala. Opo. So doon ka na rin nag-aral na? Oh, elementary, high school. So lahat ng eskwelahan ko malapit. Manila. Oh. Hindi ka dila talaga? Santa Mesa, Bacod Elementary School, Quirino, Santa Mesa School, and Ay. PUP Santa Mesa. Opo. So yung lugar na yan, yung Santa Mesa na yan, Kahit nakatikit kabisado ano? sa kabisado natin yan. Kasi Santa Mesa, going to west, papuntang recto, Papuntang Recto, sa kabila naman. Sa kabila naman. Going to Pasig, merong going to... So, sentro kami. Going to Pasig, going to Quezon City, yan. So, siya po daw ay graduate sa PUP. PUP Santa PUP. Mesa. Opo. Mga PUP pala, no? Mm. At doon din bang naging, sabi, nakilala si naging misis mo? O naging kapatid mo? Oh, sa Santa Mesa din. Oh, yun. Actually, she's from the other church. Opo. Madalas noon na hihiram ako doon sa church nila Mm. para mag-assist sa musician. So, doon ko siya nakilala. So, sabi sabihin, matagal ka na ba kayo na tumutugtog or Medyo ano lang rin. matagal na rin ba? O, Siguro may katagalan na rin dahil siguro mga late 94, 95, then early 95. Opo. 1995 na. Tagal na. Matagal. Start ako tumugtog sa church. Sa church. church, ha? Sa church. Ilang taon ka nakakilala sa Panginoon? On a serious note, siguro mga fourth year high school ako. Fourth year high school. Pero I remember, Opo. meron akong produkto ako ng DBBS. Kasi hanggang ngayon, alam niyo ba, meron akong certificate ng Daily Vacation Bible School, 1986. Oo. 1986. So, ibig sabihin, elementary ako noon. Nakapag produkto ako ng DBBS. So, siguro yun yung katapatan ng Panginoon. So sa madaling sabi, kung ikaw ay mayroong yung tinatawag na DBBS, Yes, sir. oo, noong 1986, so 1986, nakakilala ka na sa Panginoon. Siguro yun yung mga initial exposure ko sa Oo, gospel, oo, sa oo. salita ng Panginoon. Then habang ikaw ay umaatin ng mga gawain, dumadalo sa simbahan, doon ka ngayon na-expose sa music. Oo. Actually, ang exposure ko sa music, before the church pa, bago pa ako Nakakilala sa Panginoon. nakilala sa Panginoon, may background ako sa music. Kasi galing ako ng brass band actually. Ayun. So, ang instrument ko talaga is Brass Trumpet. band, yung ba yung banda-banda? banda. Trumpet ang una Trumpet. kong instrument. So para bang kung galing ka sa isang banda, parang isang grupo ito na Malaki. kumakanta Tumutugtog kami sa mga piyesta. sa mga piyesta. Oo. Kaya marami akong natugtugang prosesyon. Good pala. Bukod pa roon sa mga piyesta, mayroon ka bang nasalihan yung mga kumakanta sa mga, alam mo na, sa mga... Yung mga live band. Although ano yan, parang nagkaroon ako ng interest dati na may mga kumukuha, tapos may nagpaplano ko na magbuo. Pero siguro hindi kalooban ng Panginoon kasi lahat naudlot eh. Opo. Pero from brass band, yun yung background ko. Opo. Tapos siguro doon ako na-train yung sa mga roles, mga basic roles. Opo. Kaya nung napunta ako ng church, parang nung umupo ako sa
music nila, parang madali akong nakaka-adapt. Nakaka- Dahil doon sa Opo. background ko. Sige, Prox Ben, siguro isa-isahin natin yung kanya mga, kasi interesting ako malaman. Kasi sa nakikita ko, naging member siya ng isang brass band. Band. Oh, marami. Siyempre, nandiyan yung iba't ibang mga instrument. Oh. Drum and Instrument. bugle corps, So, specific. Oo, sige. So, ano po yung alam po ninyo sa instrument? Instrument. Actually, sa wind instrument, Opo. tumutugtog talaga ako trumpet. Trumpet. Then, yung trumpet line, it's either yung main trumpet or mellophone, Mellophone, alto. Oo. Yan, naka-try ako yan. Sa mga strings naman. Sa strings, wala Mga akong... gitara. Sa strings, Opo. sa church na yan eh. Sa church na. Kasi nung napunta ako ng church, Opo. actually, ang pinakaunang instrumento ko na tinugtog sa church talaga is drums. Opo, oo. Kasi nung time na yon, parang laging wala yung drummer nung church eh. Siguro busy na rin kasi nagkakatrabaho na. So trinay nila akong paupuin. Actually wala, hindi nun sa, siguro biyaya rin ng Lord yun, tsaka nung background ko. Halos walang nagturo sa akin nung simula. So kaya lang, dahil may background ako sa mga basic roles, yung konting rudiments, galing ng drum and bugle. Nung umupo ako sa drums, Opo, oo. parang madali ko siyang naiintindihan. So although ang nahirapan ako is paano ko i-implement Opo. yung mga footing na kasi kasama yun sa drum and bugle puro hands-on lang. Opo, oo. So doon ako nagsimula. And then gradually naging mainstay drummer ako ng Opo, church. oo. Early 1995. And then, nag-aral ako mag-gitara. Gitara. Oo, wala akong sariling gitara, pumupunta ako sa church. Alam mo bang, para nagsimula ako sa church dahil gusto ko talagang maging member ng music team. Nagpa-floor wax ako ng church. Ang galing. Oo. Oo. Kasi yun yung initial training nila sa akin. Maglinis ako ng church. Nagpa-floor wax, linis ng church. Tapos pag tapos na ako maglinis, kinukuha ko yung acoustic guitar nila, kulang ng 2 string. Nag-aaral ako. Tamang-tama talaga, Prox, yung ating pinag-uusapan, yung topic po natin, commitment. Ay isipin mo, bago siya maging member ng music ministry, kailangan maglinis ka muna dyan. Oh, sa pinaka mababang Talagang nagsisimula sa mababa. Na-experience ko po yun na nagpa-practice yung music team. Opo. Ako nagpo-floor wax, Galing. tapos parang ko, okay lang, sabi ko. Opo. Siguro darating din yung time na Talaga namang ang music kasi talagang very interesting. Oo. Karamihan sa mga Lawak. nakikita nating mga kapatiran, talagang gustong-gusto nila makasali. At isa pa, nung panahon ni noon, Opo. kasi sa year na yon, wala namang YouTube eh. Walang YouTube, di ba? Walang MP3. Di ba? Wala MP3. So talagang sikap. Oo, Di ba? Yung sikap mo talaga. Tsaka yung sinasabi nila na by earring. Oo, siguro yan ang maganda noon. Opo, oo. Na-train kami talagang sumipra by ear. Oo. Yung Pakikinggan mo lang. pakinggan. Halos, ilang cassette tape na yung nasira namin. Pakinggan. Sa kaunod, kasi nung araw ay pa lang, yung cassette tape, Tama. hinto, stop, play, Oo. stop, play, hanggang sa... Opo. Walang available na chord chart. Oo. Talagang- Kakapain talaga, Papakinggan mo yung... Pakinggan mo, sisiplayin talaga. Hindi tulad ngayon na merong YouTube tayo. Type mo na ang chords. Lalabas na yung Lalabas chords eh. na. Di ba? Napaka simpleng yung mga millennials ngayon. Talagang ganun lang kasimple. Amen. Di ba? Singit ko lang, Prox. Di ba meron tayong, yung mga kanta natin ay nasa, anong pangalan nung pag tinipe nila? Pag tinype nila yung song, Opo. tapos lagyan lang din nila yung chords, lalabas na yun Lalabas na. sa Google. Opo. Halimbawa, yung hindi nagmamalo na pag-ibig, nandun ano? Nandun yun. Parang kanta niyo yata yun eh. Okay. Ayun na yung sisigat ko lang po. Ay. Opo. Pero kung hindi man lumabas, lalagyan nyo rin pangalan po. Itatype nyo po yung pangalan ni
Prox Merwin, lalabas na po yung song niya. Ayun. Ayun pa yung mga- Sige, ano? Pero ito ha, sige ito. po, sige po. Galing ng ano nyo po ha, talaga Nakapag-advertise tayo. Advertise, oh. Paano ka yung sa'yo, paano ka na nakakilala sa ating Panginoon? Before, siyempre, lahat naman tayo, di pa Okay. Paano ka nakalapit o nakakilala sa ating Panginoon? Oo. Hindi ko masabing ano no, aksidente. Kasi during those time, actually galing akong naglayas ako sa amin. Naglayas? Oo. Bakit naman ikaw ay naglayas? Medyo may nagawa tayong kabutihan. Ayun. Kabutihan, ano? Kabutihan, ha? Kabutihan. Kaya Opo. kailangan natin pumunta sa lugar na hindi tayo kilala. Opo. Tapos nung bumalik ako, dahil gusto kong ituloy yung pag-aaral ko, Ayun. naalala ko nung gabi na yun, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lakad ako ng lakad. Hanggang may nadaanan akong isang church, may tugtugan eh. Tapos bukas yung pinto nila. Nakiupo ako. Wala akong ibang intention, kundi mag-ubos lang Ng oras. ng oras. Hindi ko alam, yun na pala yung simula. So, ibig mong sabihin, nung ikaw ay naglayas, na marahil, sabi mo nga, mayroon kang ginawang mabuti, Kabutihan. kabutihan, nung pinalayas ka, o ikaw ay naglayas, Ako ang umalis. naglayas, umalis, then, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon ng time na yon. I can consider na... Hindi pa. Hindi pa. Oo. Then, nung ikaw ay bumalik, sabi mo, may nadaanan kang isang simbahan, so doon po kayo, parang nangyari rito ay dinadala siya ng Panginoon sa simbahan niyon. At doon niya makilala ang Panginoon. So, ganun nga po ang nangyari. Opo. Nung ikaw ay nagpapalipas ng oras, ano bang... Actually, nung nandun ako, wala akong interest or something na kung ano. Hanggang sa, after nung fellowship, pinakit ko na. Dahil bagong mukha ko, ganun dati eh. Oo. Talagang dati, very warm talaga yung Welcome. Opo. Tsaka walang upuan. Sa sahig Sa sahig lang. Opo. nakaupo yung fellowship eh. May banig lang. Then, ayun, hindi na nila ako tinantanan. Follow up, Opo. Invitation. lagi ako pinupuntahan ng youth Oo. leader. Ako naman, nainganyo ako. Hanggang sa, yun na, nagtuloy-tuloy ako. So, kumbaga, doon nagsimula ngayon yung spirituality po. Opo, yung aking spiritual journey. Amen. Encounter with God. So, ito ang katanungan ko sa iyo, Prox Floyd. So, kayo po ay isa ng born again Christian Opo. nung araw na yun. Kamusta naman? Kamusta ang pagiging isang Christian? Sa biyaya ng Panginoon, hanggang ngayon nagpapatuloy tayo. At siyempre, sa biyaya din ng Panginoon, mas naiintindihan natin yung ngayon. Mas naiintindihan natin yung relationship natin sa Panginoon, yung paglakad, mas naiintindihan yung paglakad natin sa Panginoon compare nung early days na rin parang masigasig tayo dahil first time, gano'n, emotional highs. So may mga period siyempre na may mga period siyempre na nag-ano rin tayo. Medyo nakalimot, no? Parang So ups and down, parang on and off. may mga period din na actually nawala ako sa sirkulasyon. I think during yung middle year ko sa college. Medyo na-influensyahan tayo ng yung mga kakaibang filosofiya sa PUP. Oo, marami dyan. Oo, sa PUP. So medyo tayo nun, naligaw tayo ng pero mabait ang Lord dahil Amen. tinawag tayo ng Panginoon at siya yung nagbalik sa atin. So lahat yung grace talaga nila. Glory to God. Amen. Amen po ako dyan. At eto pa, Prox Floyd, kung ikukumpara mo ngayon yung buhay mo noon, kumbaga yung maturity mo
kumbaga nag-level up ka. Mm. Kumbaga, kung mayroong isang bagay na i-offer sa iyo ang sanlibutan, kumbaga talagang tatanggihan mo na. Talagang hindi ka nababalik. Talagang todo ang buhay mo ay talagang bibigay mo sa Panginoon. Para Actually, in a sense, no, yung Opo. kaya nga sabi nila ang nagtatanong, ang buhay Kristiyano ba ay mahirap? Opo. Actually, hindi siya mahirap eh. Opo. Imposible. Yes. May nagtanong, ang buhay Kristiyano ba ay mahirap? Hindi siya mahirap. Opo. Ang buhay Kristiyano ay imposible. Bakit siya naging imposible? In what Kasi sense? kung sa sarili mo lang, Opo. hindi mo kaya. Kaya kailangan mo ng something supernatural intervention, which is yung kapangyarihan ng Amen. Diyos, kapangyarihan ng Holy Spirit. Na somehow, this time, Mm-mm. ang kagandahan lang is mas kalmado ka. Amen, amen. Hindi ko masabing maturity kasi on process tayo. No? Opo, Sabi ng oo. Lord dyan, Philippians 1:6, di ba? Oo. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Amen, amen. So, yung process yan. Pero ang kagandahan ngayon, mas naiintindihan mo yung relationship mo sa Panginoon. Mas naiintindihan mo yung grace ng Lord. Opo. Mas kalmado ka. Mas madali sa iyo ngayon yung magpatawad. Yes. Opo, oo. Yung mas nakokontrol mo yung mga temperament mo. Opo, oo. Mm. So, kumbaga rito, Prox Blends, ang Panginoon ay hindi pa tapos sa buhay ng isang Kristiyano. Oo. Pero nandoon yung pagbabago. Yes. Binabago ka. So, ang process kasi ito. Mm. So, hindi pa tapos ang Panginoon. Kaya nga Opo. sinasabi ng iba, Prox Merwin, sabi ng iba, ito, medyo kailangan nating itama, no? Opo. Na kapag ka daw naging Kristiyano ka na, naging born again ka na, is parang wala ka ng pagkakasala eh. Parang yun ang pagkaunawa na iba. Parang banal Opo, ang oo. tawag. Hindi po, mga ka-Prox. Or maganda na yung mga mangyayari. Oo, hindi ganon, no? Hindi ganon. Parang katulad lang tayo na nandati na talagang pinaprocess pa rin naman. No? At tayo, buhay pa. So, ibig sabihin, may tendency, meron pa rin na mga, may pagkakasala ka pa rin magaganap sa nagagawa mo. Mhm. Pero by grace, By dahil grace. by grace Oo. ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng kapatawaran. At sana, kapag humingi ka ng tawad, huwag mo nang gawin. Oo. Huwag mo nang gawin. Kasi humingi ka ng tawad, huwag mo namang abusuin din yung kabutihan ng Panginoon. Amen. No. Talagang biyaya lang ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon. Oo. Kaya yung title natin sa album Oh, Biyaya at Habag. Kaya nga, Third i-promote album. natin ulit. Biyaya at Habag. Yan po ang title ng aming album. Oo. Pero, Kuya Floyd, may tanong ko lang po. Si ate o si Mrs. po nyo, ay mga Kristiyano rin po ba? O mga Opo, born again opo, pati yung opo. anak? Actually, yung misis ko, bago ko pa siya makilala sa church na rin siya galing. And then yung buong family ko, mother ko, hanggang mga kapatid ko, lahat sila Born again na rin. born again sa church na rin sila sa Antipolo. And then yung sa side ng misis ko, halos lahat na rin. Opo, Actually, yung kuya niya, pastor. So, may bayaw akong pastor. So, and then yung mga anak ko, siyempre yun, kasama namin sa church. And sa biyaya ng Panginoon, ako rin halos yung from time to time may Bible study kami. Kayo po ang nag-lead As a family. as family. I-follow ko lang na Yes po. question kay Kuya Floyd na regarding do sa mga, siyempre tayo naman po lahat ay nakakaranas ng mga pagsubok. So, meron bang point na dumating sa pagkakataon na naglilingkod naman ako sa iyo pero bakit nakakaranas ako ng mga ganitong pagsubok na napakabigat? Either sa family mo, meron bang nangyari na ba na gano'n? Oo. No? Naalala ko yan. Nung actually, ito lang lately. Yung nagkasakit yung ay kwento ko sa'yo. Nagkasakit yung bunso kong anak. Opo. Halos naka-3 ospital kami. Talagang ano rin tayo, na tinamaan din tayo ng pag-aalala at saka Opo. pagtatanong. No?
Pero yun nga, sa biyaya rin ng Panginoon talaga. Na talagang ang ipagkatiwala mo sa ipagkatiwala mo sa Lord eh. Kasi wala ka rin ibang talaga. Wala ka rin ibang tatakbuhan kundi yung tsaka iba mapagkakatiwalaan kundi yung grace ni Amen. grace ni God. Sa awa ng Diyos na yung isang lahat. So, yun nga, yung narinig natin sa kanya, yung kanyang nangyari sa kanyang family. Opo. So, sa iyo naman, family yun eh, yung sa personal mo naman, meron bang dumating sa iyo na parang dumating sa pagsubok na parang, teka, parang hirap na ako Meron bang gano'n? Yung bang, ayoko nang bumalik sa music, parang gano'n? Oo. Naalala ko noon, may panahon noon na, lalo nung galing ako sa yung na-stumble ako na matagal ako nawala sa church nung bumalik ako. Ayoko, hanggat maaari, ayokong ma-involve sa music. Kaya lang nagtataka ako, lagi nilang nalalaman na na tumutugtog ako, musician ako. Yun siguro, may mga rin ako, may mga naging struggle din ako. No? Lalo bilang mga lalaki, no? Lalo yung mga temptation. Mahirap yan kasi pag lalo't naglilingkod ka sa Panginoon. Medyo... So, sabihin kay Claude, doon sa ako rin ako, musician din ako. Opo. So, nararamdaman ko yung kung ano yung mga kanya nasa pabibigla. So, nasasabi. Pero di ba sa music ministry, sabihin, sa banda, merong minsan lagi merong pasaway di ba? So, paano mo na nalalampasan yung mga ganun? Yung parang tipong hindi nagpapasakop? Siguro dahil I consider din matagal-tagal na rin tayo sa music. Nakita ko na rin yung kumbaga siguro nasaksihan ko rin yung iba't ibang klase ng klase ng mga musician, ugali ng tao, na makakasama mo. Actually, hindi rin kasi natin hindi rin natin pwedeng na dapat kung ganito ako, dapat ganito kayo lahat. No? Kumbaga parang mahirap din na magbigay ka ng parang standard ng level ng ugali. Ako ganito ako, dapat ganito kayo lahat. So, iba-iba kayong tao, galing-galing kayo sa iba-ibang background. So, asahan mo, may diyan. Meron kayong mga unang-una, music indifference, style. Oo, marami yan. Ma-encounter niyo yan. Tapos merong lalo pag bago kayo sa church at yung pinagsama-sama lang kayo, galing kayo sa mga ibang lalo dito sa abroad, sa Saudi, no? Saudi, Specifically. Siyempre, galing tayo sa iba-ibang church, no? Yung iba sa inyo, yung ibang napunta doon, band leader, yung ibang napunta doon, worship leader na, yung iba. So, mayroon tayong kanya-kanyang experience. So, somehow, hindi may iwasan. Minsan, lilitaw yun sa practice. Pero, yun nga pa rin, na talagang, kasi doon tayo ng-encourage ng Biblia, di ba? As long as it depends on you, di ba? Live in peace. Marunong kang makibagay. As long as it depends on you. Nasa iyo rin naman yun, no? Na, ibig sabihin, minsan unawain mo. Pero may dumarating pa sa punto na parang kaya importante sa kung tayo member ng worship team. Importante na part tayo ng small group. Bakit? Bakit ko po nabanggit yung small group? Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, no? Sa iba, cell group, sa iba, small group. Mahirap yung yung every Sunday or every Friday lang tayo. No? Kasi
kung katulad sa amin, hindi ko sinasabing lahat to applicable sa lahat. As much as possible, pag member ka ng band or ng worship team, you're part of a small group. Opo. You're accountable doon sa yung cell group leader or Bible study leader. You're accountable to someone doon sa small group. Kasi doon kayo doon kayo lalago Doon kayo manonurture, doon. Pag ikaw ay hindi nag-grow sa iyong relationship sa Panginoon, sa pagkakakilala mo sa Panginoon, which is yan yung critical part ng worship. Ibig sabihin, kasi the higher your, sabi nga ni John MacArthur, the higher your theology goes, the higher your worship goes. Ibig sabihin, mas nakikilala mo ang Panginoon, lumalalim yung pagkakilala mo sa Panginoon, yung pagiging Kristiyano mo. Yung worship mo sa Panginoon mas tumataas, mas Amen. kasi ano ang magkokontrol ng mga masasamang ugali natin, Opo. attitude natin, lalo pag doon na tayo nagsasama-sama na tayo sa practice or sa mga rehearsal. Ano ang pwedeng mag-control nun? Hindi naman basta-basta yung leader Kasi pag yung leader lang ang magko-control, magka-clash yan Opo. Ang magandang mag-control nun is talaga yung salita ng Panginoon. You grow hindi doon sa salita ng Panginoon. Sabi ng yan, di ba, ng Colossians 3:16, di ba? Let the word of God dwells in you richly. Richly, opo. Yun yung... Brooks Benz, napakaganda itong ating pinag-uusapan. Kasi dito, pinag-uusapan natin rito yung commitment. Now, balikan ulit natin ito, Brooks Benz. Kasi dapat ito maintindihan. Yung bang kapag ikaw ay member ng isang music team, bilang isang member, ano ba yung dapat mo gawin? At dito sa nakikita, sa naririnig ko, sa sinisir ko sa atin ni Brooks Floyd, ay yung bang kailangan matuto kang magpasako Yes. sa Tama. leader. Agree po ba kayo? Opo. Yung pagrespeto mo sa isang leader. Kasi kung sino yung leader, sa yung itinalaga ng Panginoon, Yes. dapat yung member doon ay sumusunod. Kaya nga dyan, nandyan yung pag hindi ka nagpasakop, pag hindi ka sumunod, lumalabas na ikaw ay pasaway. Yun ang pinag-uusapan natin, di ba? Pasaway. Ikaw ba, Marami ba? Brooks Floyd, ikaw ba ay naging pasaway? In some other ways dati, Opo, Kasi dati. lalo nung bata-bata tayo, Opo. medyo ano tayo Pero, mamodol Opo. ka lang. Pwede bang, Brox Floyd, na malaman namin yung inyong pong simbahan? Kung saan ka nakakabilang? Yung simbahan. okay. Sige po. Para naman po makilala po. Salamat po sa... Na mabuti. Tapos itutuloy natin yung tanong. Opo. Okay. Sige po. Sa ngayon po ako ay member ng CCF, Christ Commission Fellowship, Alcobar, Eastern Province sa So, ako rin ay member ng worship team or sa CCF po is Exalt. So, ako po yung sa ngayon yung in charge sa Ayun. Opo. Tama yung tanong natin. In charge, so, kaya Tama yung tanong natin. kaya kanina pa ako gustong itanong ito kayo po ay isang leader Opo. ng music ministry. Kaya alam na alam mo itong pinag-uusapan natin. Opo. Oo. So, nung ikaw ay hindi pa, balikan ulit natin yung tanong, Fox, nung hindi ka pa leader o isang member pa ng music ministry, yung tanong ko kanina, ikaw ba ay naging pasaway? Para naman maintindihan ito. Dati, yung mga, dati. dati. Oo, kasi siyempre bata ka pa mga bata pa tayo noon. Opo. Medyo aggressive at medyo idealist tayo. Opo. Minsan may mga gusto tayo na gusto natin ipilit. Kahit on my early days noon sa Manila, nung ako'y doon rin naman naging worship team leader din ako. So may mga panahon din no na lately ko lang na-realize na mali rin pala yun. Yun. Oo, mali rin pala. Minsan yung may gusto kong tunog, may gusto kong timing, talagang i-insist ko. Opo. Yan. Pero ito, siyempre lately, mas
ano ka na. Opo. Medyo- Kumbaga, kaya nga, nagmamature, natututo. At doon mo naintindihan Na- na mas i-balance yung mga considerations mo. Kasi mayroong mga pagkakataon na minsan moody rin, minsan yung mga ano, pag dumarating Oo. sa set, Opo. ng practicean. So parang yung isa, especially kung leader ka eh. So di ba gusto mong sabihin sa kanya kung ano gagawin, parang, tingnan mo na, ano ba to? Kailangan mo ba, diretsuhin ko na ba? O parang ganun eh, di ba? So, Pero kung minsan, Prox, ay kapag ikaw ay leader at hindi ka sinunod ng iyong member, parang gusto mong pagalitan sila eh. Pero pwede ba yun? Kasi ngayon, no? Opo. Kasi ngayon maganda na eh. May mga YouTube na. So kami, advance kami magpadala ng lineup. Lineup. No? Ako yung nagpe-prepare ng mga song sheet. Opo. Oo. Ako rin yung minsan ako yung gumagawa ng lineup. Minsan ako yung nagre-revise. So, as much as possible, ang expectation namin is sisiprahin mo yung part mo. Oo, yung So, tama. So, minsan, kahit no ano, yan ang mga sakit ng ibang mga musician, yung hindi mo siprahin, pag-aralan yung part mo. Importante po na inaaral natin yung part natin. Kung ikaw ay na-assign sa gitara, keyboards, drums, or kahit singers, importante na before yung practice, inaral nyo na yung part nyo. Kasi, ang magpapadali ng proseso ng practice nyo is kung ginawa nyo yung binilin sa inyo. Kasi kung pagdating doon ka palang makikinig, sa totoo lang, sa akin, no, medyo nakakahiya yun kasi sasayangin mo yung oras ng mga Yes, tama. kasama nyo. As much as possible, bago kayo pumunta sa practice, nagsipra na kayo, inaral niyo yung part nyo, itono niyo na yung mga instrumento nyo, tingnan nyo kung may, hindi pwedeng magsisimula na kayo ng practice, doon ka palang magpapalit ng string or hahanapin yung mga, kailangan responsible tayo na sa part natin. At kung halimbawa, ang isang member dahil hindi ginawa niya yung kanyang part, ang sabi ng leader, sa bahay pa lang ay pag-aralan na ninyo. At siyempre, pagdating roon, sa araw ng magpa-practice na kayo, na pagsabihan ka, huwag namang magtatampo. Marami mga ganyan eh, pag pinagsabihan mo, nagtatampo. Yung napakalambot ng puso na akala mo pinagagalito mo pero tinatama. Tinatama. Tinatama lang naman. Pero meron akong katanungan ko dito about dahil nga tayo nasa musika, ay meron bang pagkakataon na ito ay ano na lang din, kung may experience ka or nakita mo sa mga ibang banda, kasi malakas po ang temptation sa bande. Meron bang pagkakataon na na sabihin, may na-involve sa yung bawal ka gusto yung isa sa bawal ba yun sa isang grupo? Okay. Kasi yan, actually, matagal lang issue yan. Kaya nga, kahit nung nagsisimula kami, mga bata pa kami, mga late 90s, early 2000s, lagi yung reminder sa amin ng mga tao na sa amin. Yung Triple G, pag ikaw ay musician, di ba? Gold, Girls, and Glory. So, minsan nangyayari yun, no? Minsan nangyayari. Ewan ko, siguro hindi sa iba, hindi naman pinagbabawal. Pero, everything as may tamang lugar eh. As much as possible, may tamang lugar. Diba? Siguro, wag nyo during the rehearsal wag nyo gawin doon yung mga yung mga lambingan nyo or what. Usually may tamang lugar yun. Gusto nyo mag-usap after ng fellowship, diba? Sa bahay, bisitahin. So wag isipin, wag dalahin sa ano. Kumbaga, pag practice, music practice na lang. Doon na Focus. Kasi minsan nangyayari nga, di ba, gano'n, sa mga ibang, hindi naman lahat po, mga kaprox. Pero nangyayari kasi yung iba,
minsan yun sinasabi natin tinatawag na disband. Opo. Kasi nga nagkakagalit minsan mag-asawa sila. Mm-mm. Singer yung babae, yung isa ay pianista o siya yung leader. Opo. So pag nag-away yung mag-asawa, so Ayos. naapektuhan yung Doon nakakapasok, Yung nakakahanap ng butas yung away. ang kaaway. Oo, kaya nagkakaroon ng problema. Pero ikaw, Floyd, sa nasasakupan mo, ngayon nga po, dito sa CCF, sa music ninyo, wala naman actually. Wala kasi halos Mm-mm. lahat kami married eh. Opo. At dapat laging ipinaalala yan. Yes. Kung sino man yung leader doon, Mm. siya ang laging nagpapaalala. Tsaka importante rin yung yung sa worship team. Kung kakayanin nyo rin lang, Opo. kung kakayanin lang rin ng schedule nyo, may mag-devotion kayo before O bago Before- mag-start. Now we start totoo yan. So, lagi po ninyong ginagawa yan Tama yan. sa inyong... I mean, as much as possible, Opo. ginagawa namin. Pero may mga time talaga na dahil iba dito kasi dito sa alam niyo naman yung sitwasyon natin, Opo. lahat mga nagtatrabaho, yung mga ilang dyan, yung mga iba natin kasama sa hospital, so minsan late darating, ipit na talaga kami sa oras. So, pag may oras pa talaga at nasa time kami, we will do it. Amen. Praise God. Prox, pinag-uusapan natin dito ay commitment. Mm. So, ano ba ang commitment? Yung commitment natin sa music ministry. Okay. Kasi dapat maintindihan natin na any ministry na pinaglilingkuran natin is we serve the Lord unang-una. Amen. Unang-una yan. Kailangan Christ-centered yung ating paglilingkod. Bakit ka naglilingkod? Dahil kay Lord. Amen. You focus your service to the Lord. Kasi pag ang focus mo sa tao, Opo. hindi. Pwede kang ma-disappoint, pwede kang Fail. fail, pwede kang makaramdam ng mga insecurities. Pero focus mo kay Lord. Bakit mo ginagawa to? Because you want to honor the Lord. Amen. And pag ang gusto mong i-honor sa Lord, pag naiintindihan mo yun, i-honor mo yung commitment mo Bakit? Kasi hindi ka nag-commit kay Prox Benji o Opo, kay opo. Prox Merwin Yes. Hindi ka doon nakakommit, kay Lord ka Nag-commit. nakakommit. Sino ba si Lord? Siya yung nagpatawad sa mga kasalanan mo, Amen. nagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. So unang-una yun. You focus, you make sure that you're serving the Lord. Amen. Focus the Lord, and then serve with humility. Yes. Humility. Number one yan. You serve with humility talaga. Talagang, diba? Nandun yung pagpapakumbaba, nandun yung pagpapasako. Diba? Diba? Sabi ng salita ng Lord dyan, diba? Let this mind be in you like in Christ, diba? Consider others better than tapos Amen. consider others better than yourself. Be humble. Yun yung laging bilin sa atin ng Panginoon. Talagang mag-serve tayo in humility. And then last, siguro yung laging ang motive mo, serve to build up. One another. To build up one another, not Amen. to honor yourself. Amen. Sabi nga nila, worship ministry is not a place to shine, Yes. but a place to serve. Yes. Amen. 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 Praise God. Amen. At Prox Friends, blessed na blessed ako dito sa ating kapatid niya ito, Prox Floyd. Dahil nandoon yung kanyang boldness to share yung kanyang naging karanasan sa music ministry. Amen. So, sa ating mga viewers, tuloy-tuloy pa rin tayo rito sa ating pinag-uusapan, Prox. Opo, Commitment. at sabi nga po ay Opo. iano ko lang po
dahil sa alam naman natin si Prox Floyd is Opo. masasabi na talaga nating talented sa music. Sa music. Oo, kasi biro mo sa kanyang edad noon hanggang ngayon, Opo. ginagamit pa rin si Lord. May tanong ko lang kung nagagamit din ba ang yung sabi meron bang kumbaga sa ano namana yung mga anak mo sa'yo? Actually, yun yung isang aking yun yung isang aking naging ano ba to? Kalungkutan, ano? Dahil siguro kung nakapag-stay ako ng although hindi ko na hindi ko na maaaring mas malaki yung naging influensya ko pa sa kanila in terms of music. Pero tinatry ko silang turuan. Opo. Actually, may gamit sila sa bahay. No, tinatry ko silang turuan, kaya lang hindi ko sila pinoforce na pag gusto nila, sige. Pero hindi ko sila pinoforce na okay lang ganito, kailangan matuto ka ng ganito. Pero sinasabi ko lang sa kanila na maganda may alam na Opo. Sa music. instrument. Instrument. Opo. Actually, yung misis ko marunong mag-gitara misis ko. Yung panganay kong anak, tinuturuan ko nung last time mag-keyboards. Opo. Oo. Yung bunso, tinuturuan ko mag-ukulele. Tinitingnan ko pa kung Opo, magkakaroon opo. sila ng interest. Ayoko rin kasi sila puwersahin. Tama. Opo. So, ano po, may pa ba kayong kanya sa inyong nais pang malaman sa ating Sa ating mga napag-usapan ay dami na natin napag-usapan. Tsaka marami tayong Opo. natutunan. Marami tayong natutunan. At especially sana po mga kaprox, kayong especially nasa music ministry, yun. Opo. Lagi niyo pong alalahanin at tandaan na yung pong commitment natin bilang musikero ay kinukumit natin yan kay Lord. Opo. Hindi sa mga pastor ninyo, sa mga leaders ninyo, kundi sa ating Panginoon yan. At kahit anong ministry, saan ka man. Kahit Kung anong halimbawa, ministry. ikaw ay sa teaching ministry, sa evangelism, Yes. sa leadership, o sa pagpapastor, Yes. Tama po. ang mahalaga rito ay yung commitment mo sa paglilingkod sa Panginoon, Amen. Amen. hindi sa tao. At ang isa pa, ang nakita ko raw kay Prox Floyd na hindi siya yung meron kasi mga bagay, may mga tao kasi na kapag may natutunan na kinikip lang nila, siya sinipa niya. Tinuturo niya para maging maayos yung music. Amen. Hindi niya kinikip na akin na lang to, bahala kayo dyan. Hindi ganon, hindi siya ganon. Doon yung makikita mga kaprox na yung commitment niya ay lumalampas. Sabihin, nagko-commit din siya sa mga taong nais makinig. Opo. Oo. Mahirap naman yung salita ka ng salita, hindi man nakikinig din, di ba? So, mas may ginaman din yun na pakinggan din natin mga kaprox, yung mga leader natin sa music. Opo. Huwag nating baliwalain sila. Kasi sa totoo lang, mga kaprox, balang araw, kung ano yung ginagawa ng leader nyo, baka susunod, ikaw naman magiging leader at malalaman mo kung ano yung katayuan ng leader na yun. Opo. Kaya wag po natin silang bigyan ng sakit ng ulo. Sumunod po tayo para, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Siguro, hingin po natin ng mensahe Sige po. Oo. Si Floyd ng isang mensahe para sa mga bago, Sa mga bago, at sa mga datihan na talagang nasa music ministry pa rin sila. sige po. Go ahead. Okay, sige. Salamat lang. Wait lang po. 5, 4, 3, 2, 1. Sige po, Kuya Floyd. Okay, salamat sa opportunity. Siguro sa mga musician, lalo dun sa mga bata-bata pa nating marami nang magagaling ngayon, marami nang magagaling. Kaya maganda kasi itong gifts na to, itong talents na to na ibinigay sa atin ng Panginoon, pagyamanin natin. No? Kung kaya nyo rin lang i-improve pa ng i-improve yung inyong talents, whether sa saang aspeto ng instrumento yan, whether you're a drummer, a keyboardist, or a guitarist, or Opo. whatsoever, kung ikaw ay kumakanta, at kahit saang paglilingkod ng ministeryo, pagyamanin mo,
magkaroon ka ng effort talaga na i-improve, matuto, i-explore yung craft, no? Kasi bakit? Ang purpose mo nun is to glorify the Lord. Amen. Pero mo pag nagiging mahusay ka sa iyong craft, mas gumaganda, dumadali yung practice nyo, mas gumaganda yung flow nung inyong music sa church. And then bukod dun sa pag-enhance ng iyong talent is talagang get to know the Lord. Amen. Higit sa lahat, no? Yun yung iyong maging personal mission mo, na mas makilala mo ng gusto ang Panginoon. Mas makilala mo si Lord ng gusto, mas nagiging meaningful yung paglilingkod mo sa Panginoon. And then, siyempre, yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, focus on Jesus, focus on serving Christ, focus on Jesus, Amen. serve in humility, and serve to build up. Yan yung mga ilang bagay. Siguro yun. Ngayon yung time, maging rin tayo, pasensyoso tayo sa sarili natin, na may time na mag-i-improve yan, practice lang, practice. And then, higit sa lahat, gawin natin yung part natin. Yun yung isang masayang part sa worship team, is gawin mo yung part mo. Pag binigay yung lineup, aralin mo. Ngayon, kung may problema sa sinisipra mo, magtanong ka sa iyong worship team leader o sa inyong band leader. Mas gaganda yung inyong tsaka tayo, maging supportive tayo sa ating mga leader. Amen. Amen. Praise God. Amen. Maraming po salamat, Prof. Floyd, sa Salamat din po. Amen. Sa iyong binahagi sa amin. At alam ko po itong oras po ito ay malaki po ang magiging impact nito sa ating mga leaders sa music ministry at sa iba't iba pang ministry. Kaya nga po, at maraming makaka-relate about sa music, dahil ang atin naman po talagang topic is EJMI online music. Tama po. Kaya marami po talaga baka po pwede po kayo magbigay ng verse of the day. Amen. So, ang isang nakita ko kasi rito, Prox, Benz ay yung Prox Floyd ay yung commitment. At habang nagsishare po si Prox Floyd sa atin, tungkol sa commitment, pinaalala po sa akin rito yung basic na, yung very familiar na verse po sa atin. Alam po ba ninyo kung ano yun? Ano po? John 3:16. Amen. Kasi makikita natin dito yung commitment ng God sa tao, sa atin. Ang sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life." Amen. Bakit tayo ay naglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo ay nagpupuri sa Panginoon? Dahil sa pag-ibig na ibinigay sa atin, na ipinamala sa atin ng Panginoon. Imagine, Prox, Benz, mga makasalanan tayo. Yes. Pero sa kabila ng lahat, inibig ka pa rin ng Panginoon. Amen. Kumbaga, pinatawad ka. Inalis ka sa pagkakasalan. At dinala ka, sabi ng salita ng Diyos, dinala ka sa kanyang kaliwanagan. Ano ang gagawin mo? Diba? Kundi ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Saan mang ministry, anumang talent yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito man ay music ministry. Ito man ay yung nagpo-floor wax. Clean. Ikaw man ay Clean. nagtuturo ng Bible study. Yes. Lagi mong isipin yung pag-ibig ng Panginoon. Yes. Bakit natin ito ginagawa? Tayo ay minahal ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yes. Yun ang napaka masarap na parte sa buhay ng isang tao. Amen. Yung ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan, na ang kaligtasan. At patuloy po natin itong gagawin. Prox Floyd,
maglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi tayo magsasawa. Amen po. Pagpupuri tayo, magpapagamit tayo, tutungtong tayo Amen. sa ating Diyos na buhay. Yun lamang po ang aking encouragement at yun rin. Yan 316. Yan, 316. Yan 316. Salamat, Prox Marvin. At ito naman po ang aking quote for today. Yan, ito po ha. Kung ikaw ay may talent, ipagamit mo yan sa Diyos. Huwag mo nang hintayin na lubugan ka ng araw at sasabihin mo saka ka maglilingkod. So, sabihin lang po yun na Prox, simple lang naman ang sinasabi ng ating quote is habang may lakas ka Amen. at may talento ka, ipagamit mo sa Diyos. Amen. Magpagamit ka sa Diyos. Huwag yung kung saka mahina ka na at sasabihin mo, isipin mo na, ay maglilingkod na ako. Huli na. Baka yun na yung araw na kukunin ka na ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang panahon. Huwag natin sayangin ang Panginoon. Ang ibig yun pong mga points ng ating pong quote for today. Amen. So ito po, mga announcement na po tayo. Prof. Sige, Marvin. announcement po tayo. Sige po, tayo po na pinopromote po muli natin ang ating pong YouTube channel, ang EGMI Music. Kung mapapansin nyo, narito na po yan sa baba, ay amin naman po naming basahin nyo na lamang po at patuloy nyo suportahan ang aming pong EGMI Music at maging EGMI online music radio. Prox, tayo po ngayon ay nasa 11,000 plus na ang ating po subscriber ngayon. Wow. So talagang patuloy na every week tumataas. Praise God. Every week parang yung mga nagugustuhan ng mga tao, yung mga ginagawa natin ating mga kapatid like na katulad ni Kuya Floyd Opo. na talagang nagte-testimony, yung inahayag niya yung buhay niya na hindi mo mapapakinggan sa mga iba. Opo. Kasi gaya po siya sabi po namin, si Floyd, si Prox Floyd, hindi naman po siya talaga makita niyo sa social media. Hindi siya yung influencer o artista. Pero, binabahagi niya yung kanyang buhay, experience niya sa paglilingkod. Yung kanyang patotoo. Yung kanyang patotoo. Yung Diba? karanasan. Prox Benz, meron po akong isishare patungkol po dyan. Sige po. Sabi ng Revelation, chapter 12, verse 11, by the blood of the Lamb, tayo po ay nagiging mananagumpay. Amen. At hindi lang po yan. By the blood of the Lamb and by the word of our testimony, tayo po ay naging managumpay. The more na tayo po ay nagte-testify para sinasabi natin sa Panginoon, do it again. Yun, patuloy yung ginagawa. Amen po ako dyan. So, ibig sabihin po mga kapatid, ay lagi lang po nating suportahan o subaybayan na itong pong ating pong EGMI na station natin dito, ang ating radio. Maging yung pong EGMI natin sa music, EGMI rap music, EGMI love music. Yung Amen. tatlo lang po yun. Yung hashtag na yun. I-type nyo lang po yun, lalabas na po yung mga playlist nila. Hashtag EGMI music. EGMI music. Hashtag EGMI love music. love music. Hashtag rap music. Rap music. Meron tayo rap music, yun po yung mga kabataan. Oh, Okay, yun. bro. Yung mga kabataan naman po yan. Amen. So, salamat po sa mga nagsusupport po muli sa amin, Amen. sa mga iba't ibang bansa, gaya ng Vietnam, Singapore, Malaysia, Japan, Canada, US, Netherlands, Pilipinas. Yan, Pilipinas. Kailangan natin Pilipinas. UAE. At of course, ito pong ating pong Na kung saan, nandito po kami. nandito po kami, Ang Kingdom, Saudi Arabia. So, salamat po sa lahat po ng mga nasa ibang bansa dyan at lagi po kayong sumusuport sa aming pong estasyong ito. Amen. At nakaka-receive po tayo ng mga magagandang mga feedback sa kanila. Mula sa kanila. Mula sa kanila, na patuloy lang po daw tayong ituloy ang ating ginagawang itong ating Amen. radio station natin at maging yung music natin. At yun nga po ay lagi nyo pong suportahan at subaybayan ang aming pong YouTube channel. And share, like, ano pa? Like and share and subscribe. And hit
Hit the notification bell. para Yan. lagi kayong updated Lagi sa kayo mga update. susunod namin. Alam nyo, lagi ko nakakalimutan to kaya nakagalit si Derek eh. Oh, ganun? Oo, kaya kailangan dapat nating lagi nating paalala yon. Opo. So, muli, ating muna pasalamatan ng si Prox sa... Siyempre, opo. Maraming pong salamat. Thank you po, Prof. thank you. Floyd. Thank you. At sana po hindi po ito yung... Pleasure. Hindi ito yung Una tuli. una tuli Hindi to. Maaaring baka po maimbita natin sa mga susunod. sa mga susunod. Mhm. At ang pag-uusapan naman natin ay Ano- basketball. Basketball. Oo nga pala, Basketball. mga kaprox. Siyempre, sa sobrang laki nito, ibig sabihin, Oo. hindi sa, ano mo namang mag-chess lang to. Retired na, retired. Opo, Retired na. retired na. Pero siya po talaga isa rin sa mahusay na basketballista. Yan. Ayun. Opo. Isa rin po siya. Anong height po ninyo? 6'1". 6'1". Wow. Wow. So maraming po salamat mga kaprox. At ang pagpapala po ay sumainyo. Sumainyong lahat. At ang pagpapala din po ay maging sa amin po. Amen. At ito po ang aming pong istasyon. Ito ang, sabay-sabay po tayo, EJMI EJMI Online Music Radio! Praise God. Thank you. Thank you. Salamat. Maraming pong salamat, Prof. God bless.